Kumusta kayo mga kapwa ko Pilipino? Andito na naman tayo sa ating channel. Naway may mga natututunan tayo sa ating mga previous tutorials at sana sa tatalakayin natin ngayon may matutunan ulit tayo. Bali tutuloy ko lang guys yung naputol natin na tutorials ng inventory and point of sale system, part 1 natin. So ito yung coverage sa mga nakapanood na. So nakita nila kung paano natin natapos yung 1 to 7 na task natin, 1 to 6 na task natin. So nasimulan na rin natin yung crude natin kay category na module natin. So mayroon na tayong create and list. So pakita lang natin. So admin password yung username at password natin kay admin. So punta tayo kay category, then list, yan. So nakakapag-add na rin tayo nito, drinks. So tas auto-generated din yung ating cat code. Napag-decide ko nga pala guys na i-video na lang yung mga tutorial natin kasi pag nag-live stream kasi tayo guys, malakas talaga kumain ng data. So wala pa kasi kaming internet sa bahay. So naka-mobile hotspot lang tayo. So nauubos agad kaya naudlot din yung tutorials natin ay yung live stream natin last time. So ngayon, video na lang gagawin ko, mag-upload na lang ako ng ating tutorial. So tuloy na natin to guys. Bali, pagkatapos pala ng tutorial na to, i-upload ko pala yung codes na itong part 1 para at least sa mga gustong mag-download, ma-download na nila at makita nila yung ating source code. So simulan na natin guys. Ang gagawin na natin ngayon is edit and delete. So kanina guys, nag-record na pala ako. Almost 48 minutes siya eh. Kaso, hindi pala siya nag-record. So, na-save siya ng corrupted. So, since nagawa ko na siya, ipapaliwanag ko na lang yung kung paano ko siya na-construct. So, simulan natin guys sa edit. So, sa mga nakapanood nga ng ating tutorial, meron tayong options per modules natin or per classes. So, ito. So, gumagamit tayo ng switch case. So, nag-create na ako ng switch ng case para sa edit natin. So, ito yung case. Yan. So, pupunta tayo kay edit category. Ito yung kinrate ko na method. So, edit category. Then, ni-reuse. So, bali, bago pala to, ano yung reusable ng cat code natin. Bali, paliwanag ko muna guys. Kapag mag-update kasi tayo, kailangan natin ng unique identifier para ma-update natin yung isang certain fields. Kasi ayun yung i-update natin. So, dahil ang ginamit natin is temporary storage lang kay text files. So, ang naisip ko is i-enter muna ng user yung category code or yung cat code natin. Then, i-check natin kung exist yun. Kapag exist naman guys, mag-enter siya ng bagong category or yung category niya na i-update doon. Then, i-validate natin siya. Papakita ko sa inyo kung paano natin siya i-validate, kung ano yung mga validation na ginawa natin. So, una nga, enter ko muna yung cat code. Pag in-enter ko guys, i-check ko kung exist yung cat code na yun sa ating temporary storage or yung ating text files. So, ito yung method natin, check exist. So, boolean to. Return true or false. So, balikan natin. Yung punta natin to. Yung method natin. So, ito. Meron siyang dalawang arguments na hinihingi. So, yung una yung type. Yung type natin na na-expect natin, add or edit. Tapos, ito namang pangalawang arguments natin or parameters. Nilagyan na natin siya ng initialization para yung kinrate natin na mga na-link na dito na before, katulad ng add category na ginawa natin, is hindi na natin baguhin pa, lagyan ng another parameter. So ito, nilagyan ko na ng initialization yung pangalawa. Ang purpose na ito guys, is i-check natin kung exist yung validation kasi na gagawin natin. Kunyari, yung category code na input niya is exist sa ating database. So, or sa ating temporary storage. So, pupunta na tayo sa, babasahin natin yung, natin, yung text files. So, yan. So, kapag na-detect nyo yung type is edit, so, pangalawang parameter natin is equals to walang laman muna. Checking lang naman pala tayo. So, dito muna siya pupunta. So, yung V1 natin, or yung vector V1 natin is, yung one index niya is katumbas yung, so, dahil nga yung array nagsisimula sa 0, so, 0, 1, so, pang 1 yung ating cat code, so, 1 yung ilalagay natin dito, tapos equals to yung in-input na cat code ng user. So, kapag equal siya guys, exist siya, tapos i-break na natin yung looping para hindi na i-loop yung mga next line natin. Then,
nag-create ako ng isang global attribute or yung isang attribute natin dito na DB category. Kung mapapansin natin. Ayan. So, nag-create ako nyan. So, balik lang tayo. So, kinrate ko siya para gagamitin ko kasi tong DB category for messaging at for validation purposes. Makikita nyo yun sa taas. So, ito muna yung magko-condition natin. Dito siya magto-true. So, balik tayo sa codes natin. Edit category. Yan. So, kapag exist siya, edit yung pinasa ko. So, pwede tayo gumawa na ng logic natin. Then, hanggang dito. Pero kung hindi, mangyayari, cat code, i-display niya na hindi exist. Tapos, kung gusto niya i-continue yung editing, pwede niyang i-press yung Y. So, kapag pinress niya Y, small or big letter, automatic, babalik siya sa edit category natin. Ito mismo method na to, ibabalik niya lang sa method na to. Pero kung hindi, balik siya sa options natin. Kasi dito by sa options nga natin. Babalik lang siya sa options. Ayan. Pero dahil, kung exist nga, balik tayo dito. Mag-enter na ako ng category. So, ito na yung attribute natin na category. Ito na yung sasalo nun. Then, kapag yung category, katulad ng validation natin sa add category is equals to walang laman, automatic mangingi siya ng, magkakaroon siya ng display message na please enter category first. Tapos, babalik ulit siya sa edit category para mag-input ng cat code. Then, kapag meron siyang laman, punta na siya dito sa pangalawa natin sa else. So, i-check naman natin guys kung next validation na gagawin natin is, kunyari, may dalawa kang category na nakalagay na sa ating list or sa ating text files. Ang i-update mo is yung food. Yung isa naman is drinks. So, kung i-update mo si food, gagawin mong drinks, dapat ma-detect natin na si drinks is exist na sa ating list. So, ito yung purpose nun guys. Kaya papasa na natin yung check exist na method, lalagyan na natin ng pangalawang parameters or ng arguments. So, kapag false siya, naglagay kasi tayo dito ng exclamation, ibig sabihin katumbas na ito false, ibig sabihin hindi siya exist, so proceed tayo sa ating logic ulit na execution natin. Pero kung true siya, ibig sabihin magdi-display tayo ng exist yung category na ini-input natin ngayon. Pero kung hindi nga siya exist, dito na tayo sa another logic natin. So, i-check naman natin kung next validation natin is kung wala siyang ginawang changes. Kasi wala naman tayong isa-success message kung wala namang changes na ginawa. Kunyari, ang ina-update niya nga is food. Tapos ang i-type niya ulit is food. Dapat may prompt tayo na no changes was made. So, ito na yon. Pero kung foods yung nilagay niya, ay yung ina-update niya, ang nilalagay niya is food. So, magkaiba nga yun. So, i-update na natin. So, sabi ko nga sa flow natin, na every time na maggagawa tayo ng changes sa system natin or user activity, ang gagawin natin is save natin siya sa audit trail natin. So, ang info natin is updated category. So, ito yung DB category. Dito na natin ginamit. Ito rin. Ito nga pala yung purpose nun. So, ginamit natin to yung sa babang dineclare natin. So, for messaging purposes at for validation, ginamit natin. So, updated category, to category na bago. Then, ganun din yung display message natin. Yan, nakita nyo. Tapos, yung edit script, paano natin ginawa? So, punta na natin yung method natin na yan. Yan. So, guys, kay text files kasi, para walang way kung paano natin dadirektahing update yung isang line number. So, kunyari, mayroon tayong 100 na line number. Tapos, katulad na ito guys, paliwanag yung line number. Ito, meron na tayong dalawang line, nakita nyo? 1, 2, 3. Meron na kasi meron tayong enter dyan. So, kunyari, meron tayong 100, tapos nasa 50 line yung kailangan nating i-update. Walang direktang way para direkta nating i-update yung pang 50 line. So, ang way na pwede nating gawin is to recreate yung text files natin. So, may mga way kung paano natin gagawin yon. Pwedeng isave natin yung values niya na currently. So, ang gagawin natin, bago natin siya i-recreate pala, so, kailangan, masave muna natin siya. Pwede, sabi ko nga, may mga way, pwede sa isang vector array, pwede natin siya kasi dynamic array yung vector.
So, pwede rin natin siyang isave sa another temporary text files. So, ang na-choose ko guys, is isave siya sa ating temporary text files. So, gagawa tayo ng temporary text files. So, ang gagawin muna natin is, first step is to pass the value of your text files to a temporary text files bago natin siya iburahin yung laman or bago natin siya i-recreate. So, bubuksan natin yung pinaka-file name natin, fin.open. Tapos, gagawa tayo ng temporary text files. So, create temporary text files. Ito yon. Then, gumamit ako na itong dalawa, itong counter at line counter, para ma-detect ko kung anong, kunyari, sabi ko nga may 1 to 100 tayo, kailangan malaman natin kung anong line number yung i-update natin. So, gagamitin ko itong dalawa, counter, ito nag-increment siya every loop, yan. Tapos ito namang line counter naman is, ito yung magdidikta kung anong line yung i-update ko. So, since na-input na natin yung cat code nung una pa lang, di ba, enter cat code. So, syempre, kung exist siya dito sa ating text files, so malalaman niya rin via dito sa codes natin habang nilulup natin siya kung pang ilang line counter siya. So, kung yung in-input natin is equals sa first loop pa lang, automatic, yung line counter is equals to 1 na agad. Pero kung nasa pang 50 siya, so pang 50 yung line counter na value. Tapos, F-out natin, gamit yung F-out guys, ililipat na natin yung value ng ating text files, na main text files sa ating temporary text files. So, kapag nagawa na natin yon, since may backup na tayo, or may nasiba na tayo na temporary, pwede nga sabi ko nga vector array or temporary text files, pwede na nating i-truncate or burahin mismo yung laman ng ating text files. So, gagamitin na natin yung iOS o yung mode log natin na iOS :trunc. Pag na-truncate na natin guys, ready na tayo i-balik or i-recreate yung value ng ating main text files or category.txt. So, para magawa naman natin yun guys, so, ang i-open naman natin yung temporary files natin. Then, ang gagawin natin, i-open ko naman ngayon as output stream or upstream yung ating main file or category text. Tapos, ang mode log natin is iOS :app para magkaroon tayo ng appending ng bawat line. Next, pag binasa ko na siya guys, may condition akong gagawin. So, ang condition ko, katulad lang rin yung mag-create ako, yung counter, gagamitin ko ulit, i-reset ko siya sa 0, mag-increment ulit ako every loop. Tapos, kunyari yung line counter na yun, 1 yung value. So, kapag na-detect niya na 1 na yung counter, is equals na sa line counter, ayun na mismo yung kailangan nating i-update. So, hindi natin mismo ikakopy yung line. Pansin nyo dito sa taas line, kinakopy natin, di ba? Pagka pinapasa natin yung value sa another text files. So, gagamit na tayo ng condition na if counter equals yun sa line counter. So, kung pang 50 yon, pang 50 loop din na increment ng counter natin, madidetect to. So, tsaka lang siya ibabaguhin yung value ng line, line na yon. So, i-recreate na natin katulad ng ginawa natin sa add script. Meron tayong 1, 2, 3, at 4 na kailangan na i-save. So, ang babaguhin lang natin yung category. So, pansin nyo, yung B10, kinopya lang natin yung dati niyang value, ni-retain lang natin. Tapos yung B1, tapos yung 1, yung cat code, retain lang rin. Pati yung date created, retain lang rin. Pero ang binago natin yung category mismo. So, nabago na natin guys, after neto yung codes natin. So, may pinaka-last step tayo guys. Since nag-create tayo ng temporary files, i-remove natin siya sa ating project. So, gagamit tayo ng remove na method or functions, then remove. So, dito, hindi siya dynamic na katulad nito, yung parameter arguments natin na ganito. So, i-directa natin siyang i-declare na C_category.txt. So, with these codes, ma-update na natin yung ating laman ng ating category code or ng category natin gamit ang category code. So, i-try natin. Admin, password. So, A, B. So, itong drinks, kunyari gusto ko i-update. C, cat code ito. So, drinks yan. So, validation muna tayo. Kapag hindi ko siya pinilapan, so, please enter category first. Kapag naman, yan, pipilapan ko na siya. Pipilapan ko na siya ng drinks. Drinks yung update ko, drinks din yung pang-update ko. So, bawal.
Next naman, kapag may food na tayo, di ba existing? So, gagawin ko naman food siya. So, category food is already exist. So, nababalidate natin. Next naman, kapag okay na talaga, yung drinks, i-update ko sa DR. DR lang kunyari. So, category drinks is successfully changed to DR. Puntahan na natin yung list. Ayan, nakita nyo guys, nag-update na siya. So, next naman guys, na gagawin natin is yung, apakita ko lang rin pala yung audit trail na pumapasok din siya. Ayan, nakita nyo guys, admin updated category, tapos on, bali yung category, yung audit trail guys na module natin, ipapaayusin pa natin yan. So, magkakaroon niya ng options na show all, tapos filter by range. So, gagawa natin yan kasi, filter by date range. Excuse. Kasi, kunyari, gusto mo lang malaman yung audit trail ngayong araw, pwede ka mag-filter ng ngayon hanggang ngayong araw, di ba? Kung buong buwan, pwede ka mag-filter ng May 1 hanggang May 31, di ba? Pwedeng ganon. So, balik na natin sa ating... So, sa tutorial number 2 natin yan ilalagay. So, category, balik tayo sa ating, delete na tayo guys ha. X ko na to. So, ang gagawin natin is delete. So, gumawa na ulit ako dito ng case D. Then, pupuntahan natin yung delete category. Yan. So, ito yung header niya. So, same lang rin ng category code. Ay, ng edit category, kailangan natin malaman kung ano yung fields or rows yung ating i-delete or yung line number na ating i-delete. So, gagamit ulit tayo ng enter cat code. Yan. So, same validation. Check natin kung exists. Katulad lang sang So, reuse lang natin na edit lang yung ating pinasa. Di na tayo gumawa ng delete dun sa ating check exist na method. So, ibig sabihin, sa way na to, i-check lang naman natin kung exist yung input niya na cat code. Then, pagdating dito, best practice guys, napaliwanag ko na rin to sa introduction, na once na magdi-delete tayo ng data, kunyari may mga system na talaga tayong ginagawa, once na magdi-delete tayo ng data, best practice na iti-take in mind natin na magkaroon tayo ng confirmation message. Bakit? Kasi, paano kung nagkamali ka lang pindutin or i-choose yung isang delete functionality na yan? Kunyari, may button na delete, napindot mo lang yung delete. Kung walang confirmation message, delete agad yung data. So, para at least ma-restrict natin yung ganong pangyayari or ganong scenario, gagamit tayo ng confirmation message. Para at least alam natin na sure talaga siyang i-delete. So, do you want to delete category? Yan, DB category. So, nireuse natin yung DB category. Then, press Y to continue or any other key or any key if not. So, kapag chinus niya nga yung Y, big letter or yung small letter, so automatic mag-insert ulit tayo sa audit trail, same lang, then gagawa na tayo ng ating script. Pero kapag hindi exist, so same functionality lang kay edit, so ganito ulit yung i-display niya. Papakita ko pala to, sorry, hindi ko pala to napakita. Yan, admin, password, yan, kapag wala, yan, ito yon. So, ganun din sa deleting natin. No lang. So, hindi pa pala natin nalagyan to ng system CLS. Edit category. Yan, nalagyan natin dito ng else pala dito. Yan. Lagyan din natin sa taas, guys. Hindi natin nalagyan para mas maayos siya. Yan. Tapos, dito na tayo guys, yung delete script natin, paano natin siya kinonstruct? So, katulad lang siya guys ng, sa edit script. Walang way kung paano natin i-direct ang i-delete yung isang line number kay text files. So, para magawa yon, kailangan ulit natin i-reconstruct or i-recreate yung ating text files. So, ganun lang rin. Ipasa ulit natin siya sa isang temporary files. So, napaliwanag ko na yung kanina. Same codes lang rin. Then, tatruncate natin after dyan para mabura na natin yung laman ng ating text files or main text files. Then, ipapasa ko na yung laman ni temporary text files kay main text files natin or yung category.txt. So, ganun lang rin. Ang condition ko dito, iba na. Na once na ma-detect natin, kunyari, 50 nga yung i-update natin.
So, kailangan natin, kung meron tayong 100 na lines, i-delete natin si 50. Ang kailangan lang natin ipasok sa ating main category is 1 to 49, 51 to 100, di ba? So, itong condition na to, once na ma-meet niya yung 50, automatic, hindi niya ilalagay yung line or hindi niya ilalagay yun sa main, main text files. So, tama na tong condition natin. Next, kapag nagawa na natin yon, na-delete na natin yung i-remove ulit natin yung si category natin. The text or temporary text files. So, try natin guys. Admin, password, A. So, gusto kong i-delete si DR. Yan. So, nakita nyo guys, do you want to delete DR? So, nadidetect niya yung kung anong kailangan i-delete natin pagka in-input natin yung cat code. So, kapag yes, so, category DR is successfully deleted. So, nakita nyo, kung titignan natin yung list, wala na siya. Kung titignan natin yung audit trail, so, andito siya. So, sa mga bago pa lang, nagtataka ng design natin ng list natin or yung table natin. Bali, isa siyang class na na-download ko mula sa internet. So, ito yon on texttable.h. Yan. Ito na mismo yung nag-aano ng natin, ng ganong design. So, makikita nyo naman yan kapag dinownload nyo yung source code natin. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo. Sana abangan nyo yung part 2 tutorial natin ng ating inventory and point of sale system, console application, kay C++. So, kapag natapos natin tong inventory and point of sale console application, so proceed na tayo sa Windows Form kay C++. Para kahit papano, magkaroon na tayo ng database. So, papakita ko sa inyo yung mga pwedeng nating gamiting database kay Windows Form application. So, ayun lang guys. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo yung tutorial natin na to. At sana tangkilikin nyo pa rin, patuloy nyo subaybayan yung mga susunod nating tutorial. Salamat! Thank you!